mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Ngayong umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Dito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang last Sunday ng buwan ng Enero 2024. Itong video po ito ay advance, pero ang aking pong broadcast ay actually sa radio, coming on DWRA Broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang ating pong paksa na pag-inuusapan ay pinamagatan ko, words can either justify or condemn us on the last day. Ang ating mga salita ay pwedeng mapawalang sala tayo o mabigyan tayo ng kaparusahan sa araw na paghukom. Ating pong teksto sa Matthew chapter 12 verse 36 and 37, babasahin po natin mamaya yan pagkatapos po ng ating mga pagbati at of course acknowledgement sa ating mga co-sponsors, mga radio listeners, and at the same time mga aking mga YouTube viewers and mga subscribers. First of all, would like to acknowledge our main sponsor, World Radio International, dyan po sa Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Kapatid na Robert Ables po ang aking contact dyan, at si Sister Beverly Henry Dobbs ang mga contact ko dyan sa World Radio. And of course, we'd like also to acknowledge the partnership with Christian World Ministry, sponsored of course by Golden Gate Congregation, headed by Art G. Madlaing, Terry Dennis, James Ketoriano, John Jeffrey, and kasama po dyan si Deborah Quinones Marcos. We would like to greet our listeners here in Baguio City, mga kapatiran, sa buong syudad ng Baguio. And we would like to announce also that past days, kamamatay po ni kapatid na Linda P. Alcaide, the wife of Brother Chufilo G. Alcaide of PBC or Baguio Church. Would like to extend our condolences to the Alcaide family. We also would like to greet our hearers, Brother Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, si Capsula and Balawas family dyan sa Itubong Benguet. Would like to greet all congregations here in Baguio. And of course, ang pamilya ko na narito rin sa Baguio. My wife, my children, and our other brothers and sisters in the city of Baguio. Binabati rin natin ang mga kapatiran sa iba-ibang lugar. We'd like to acknowledge our partnership with Brother Narciso June Kaugiran and Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila. At nasa Canada, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco. Of course, dyan sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, and the congregation over there. Mga kapatiran pa rin sa iba't ibang lugar. Sa Abra, Sister Miriam Tasis, dito po sa Pangasinan Anda, Sister Jose Cervera, at of course mga kapatiran sa Pangasinan, kapatid na Greg, Sister Luz Manuel, dyan po sa Dumalandan, Sister Hilda, Sister Jenny, and of course their children, the ECU boys. Kapatid ko sa Cebu, Sister Evelyn and Neil Imperado, of course, Brother Primo Rivera dyan sa Mindanao. Kapis, Brother Nards Tuanyo, and of course, his wife, Sister Bibing. Mga pamangkin ko dyan sa Roa City. Kapis, si Jong Hill Oliva. And of course, my niece in Canada, Calgary, Alberta, si Dalia Oliva Contillo. Ito pa na po ang ating pagbabasa ngayon sa wikang Ingles. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37. Sabi ng Panginoon, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words shalt thou be condemned. Matthew chapter 12
verse 36 to 37 using the American Standard Version. By the way, so mga radio listeners po dito sa Baguio, kung mayroon pa kayong katanungan, ang aking pong number ay mobile number, Smart 059-49329, at ang aking Globe number 0917-700-3134. Yan po ang aking mga numbers. Now, let's go to the reading and the Filipino version. Ayun po sabi sa Matthew chapter 12, verse 38 and 39. Ganito po ang sinasad ayon sa magandang balita Biblia, the newest translation of the Filipino version. Sabi dito, tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Matthew Kapitulo 12, talatang 36 at 37. Dumapa na po tayo sa ating introduction sa ating pag-aaral, sa ating subject, kung ano ang ating mga sinasabi, ating pong haharapin ang Panginoong Diyos on the day of judgment. Now, many think that spoken words are not really that important in this world. Marami po ang nagsasabi na hindi masyadong importante yung mga sinasabi natin sa mundong ito. Subalit, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa teksto na binasa natin sa Matthew 12:36 and 37, Jesus says, words can either lead to our justification or condemnation on the day of judgment. So, bawat salita, lalo na yung walang kabuluhang salita, ay pwedeng humantong sa ating tinatawag na justification. Mapapawalang sala tayo o kaya naman condemnation, parurusahan tayo sa araw ng paghukom. So, let us know the power and the effect of our words, as Jesus said in John 8:32. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo sa John 8:32? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So pag-aaralan po natin ang kapangyarihan at epekto ng bawat salita na sinasabi natin. There are 4 parts of our lesson. Number 1, what is the power and the effect of God's words? Ano po ang kapangyarihan at ang epekto ng mga salita ng Diyos? Pangalawa, edifying words, their good effects. Ang mga salita na pampalakas loob, ano po ang epekto nito? Number 3, destructive words, their bad effects. Yung mga salitang nakakasira, nakapagbibigay ng pinsala sa ating kapwa-tao at ang mga masasamang epekto nito. And finally, the last part of our lesson, the right words, the place and the time. Ano yung dapat sabihin sa tamang lugar at sa tamang panahon? Yun pong ating mga pag-aaralan sa leksyon na ito na intended for January 28, 2024 sa ating pong radio and of course sa YouTube na advance po natin ito every Friday. Now let's go to our discussion. The power and effects of God's Word. Ano po ang kapangyarihan at ang epekto ng salita ng Panginoon Diyos? Well, sa Hebrews chapter 1 verse 3, sabi ng Hebrew writer, upholding all things by the power of His words. So lahat daw ng bagay ay itinataas o nangyayari sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hebrew 1:3. The entire universe was created by the power of God's words. Ito pong buong sandaigdigan, sangkalawakan, ito po ay nangyari at nagawa ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng salita. In fact, if you read the whole Bible, in the beginning, sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag ayon sa Genesis Kapitulo 1 hanggang 3. Everything created happened through the spoken word of God. So lahat po nangyari dito sa mundo, wala pong naganap, wala pong nagawa, kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. So ganoon po kapangyarihan ang salita ng ating Panginoong Diyos. In fact, the spoken word of God was God Himself as proven by John.
So yung salita ng Diyos ay isa pong tinatawag na personification. Sa Bible, doon sa Book of John, even the Son of God was called the Word of God. Sabi dito sa John chapter 1, verse 1 to 3, ganito po ang sinasabi sa Ingles. In the beginning was the Word. Ang ginamit pong salita dito sa Griego ay logos. And the Word was with God, and the Word was God. So sa simula po ay ang salita, pero yung salita na yun, hindi yung lumalabas lang sa bibig ng kundi yung salita na yun is actually the personification of one of the personalities of the Godhead. And of course, that's Jesus Christ. And the Word was with God. Ang logos ay kasama ng Diyos, and the Word was God. Yung logos, personification of Christ, was also God. So kung titingnan nyo, analyze nyo, bakit dalawa yung Diyos doon? Because of the fact, brothers and sisters, that there are three personalities of the Godhead, ang tinatawag nilang Trinity, o sa wikang Espanyol, La Trinidad. So sabi pa dyan, continuing with John chapter 1, verses 1 to 3, He was with God in the beginning, and through Him all things were made, and without Him nothing was made. So sabi doon sa 1 hanggang 3, siya ay kasama ng Diyos mula sa simula. Yung simula po na yun yung pasimula ng ating sandaigdigan. Sa pamamagitan niya, lahat ng mga bagay ay nagawa, at kung wala siya, yun yung logos na yun ang Panginoong Jesucristo, ay walang nagawa o walang nangyari sa mundong ito o sa sandaigdigan natin. So ganun po ka-powerful, mga kaibigan at mga kapatid, ang salita ng Diyos. Even David wrote in the book of Psalms chapter 19 verse 7, sabi ni King David, of course shepherd boy David dati, the law of the Lord is perfect, reviving the soul, and the decrees of the Lord are sure, making wise the simple. So ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, sabi ni King David or the shepherd boy David, revives the soul, pinagagaan, binubuhay ang ating mga kaluluwa. Ang mga salita ng Diyos ay totoo, sigurado, at binibigyan ng karunungan ang mga taong kinakailangan ng karunungan. Psalms chapter 19 verse 7, The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are sure, making wise the simple. Psalms chapter 19 verse 7. Ano pa? Sabi doon sa Hebrews chapter 4 verse 1, verse 12. Very familiar passage sa mga tao na gumagamit ng salita ng Diyos. Sabi doon ng Hebrew writer, For the word of God is living and active or powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of the soul and spirit and of the joints of marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Sabi doon, salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, mas matalim pa sa dalawang espada, yung magkabilang talim, ano? At pumapasok sa pagitan ng kaluluwa at espiritu, pati na rin sa ating mga kasukasuan, at nalalaman niya ang mga pag-iisip at plano ng ating mga puso. Ganun po ka-powerful ang salita ng Panginoon Diyos. Now, let's go to the second part of our lesson. Edifying words, their good effects. Pag sinabi po nating edifying words, yung mga salita na nagbibigay saya, nagpapalakas loob sa ating kapwa-tao, ano po ang epekto nito, mga kaibigan at mga kapatid? Well, first of all, sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 29, sabi ni Paul, Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good and necessary for edification, that it may impart grace to the hearers. So pag tayo nagsalita, sabi ni Apostol Pablo, huwag yung mga salitang nakakasira sa ating kapwa-tao na nanggaling sa ating mga bibig, kundi yung mga mabubuting salita na pampalakas ng kalooban ng tao at nagbibigay ng biyaya sa mga tagapakinig. So yun po ang dapat mangyari. I will repeat, Ephesians 4:29, Let no corrupt speech or word
proceed out of your mouth, but what is good and necessary for edification, that it may impart grace to the hearers. Sabi ni Apostol Pablo, Ephesians 4:29. So words, therefore, brothers and sisters, should spiritually build up or edify our fellow Christians. Marami pong tao, mahilig silang mag-criticize, mahilig silang pumuna, mahilig silang manira. Pero sabi ni Apostol Pablo, mas maganda yung ang salita natin ay nakapagbibigay ng kalakasan, ng pampaalsa ng espiritu ng isang tao, especially ang kapwa natin Kristiyano. They should also impart grace or favor from God to the hearer. So, blessed be you, brother. Mas magandang sabihin mo, pagpalain ka nawa ng Panginoon Diyos. Yun po yung tinatawag ng grace, biyaya, pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Of course, mayroon din biyaya na galing sa atin. But more importantly, the grace of God is, of course, better than the grace that comes from us. Ano pa sabi sa Book of Proverbs? Chapter 16, verse 24, mga kapatid. Sabi ni Haring Solomon in English, pleasant words are like honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Tingnan nyo ha. Sabi niya, ang mga magagandang salita ay parang honey, yung matamis. Alam mo yung pulok-pukyutan, honeycomb, matamis. Sweetness to the soul and health to the bones. Ha? Matamis para sa ating kaluluwa at nagbibigay pa rin ng kalakasan sa ating mga buto. Hindi po literal ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. But what Solomon is saying, pag maganda ang ating pananalita, it will result to good feelings and of course edification sa ating mga taga-pakinig or listeners. Ano pa? So therefore, brothers and sisters, sabi ni Haring Solomon, pleasant words have healing powers both to the mind and to the body. So pag maganda raw ang ating pananalita, ang ating sinasabi, it will become healing, may gamot, may pampasigla sa ating mga espiritu, sa ating mga pag-isip, pati na rin sa physical na katawan. Okay. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, Colossians chapter 4, verse 6. I think most of us are familiar with this passage. Let your words always be grace, seasoned with salt, so that you will know how you should answer each person. Colossus 4:6. Ulitin po natin. Ang inyong mga salita ay dapat may biyaya or grasya na nahaluan ng asin, parang pampasarap o pampalasa, so that you will know how you should answer a person. So dapat, alam po natin, sagutin ang bawat nagsasalita na tao. At may panahon na pwedeng magsalita, may pwede ring hindi dapat magsalita. Mamaya pag-aaralan po natin yan sa ating 4th part ng ating lesson. So ano pa? Romans chapter 14, verse 19. Ano sabi ni Apostle Paul dito? Karamihan po ng mga quotation natin galing kay Apostol Pablo. Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify one another. Tingnan nyo, napakaganda. Sabi ni Apostol Pablo, ang sundan natin ay mga bagay na nagbibigay ng kalayaan, kahinahunan, and things wherein one may edify another. Dapat mga bagay, pag-isipan natin, ang nagbibigay ng kalakasan sa atin spiritually and of course physically, spiritually, psychologically, mentally. Lahat ng mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan at kalakasan sa ating physical at spiritual pangangatawan. Ano pa? To have peace, edifying words must be used. So para magkaroon ng kalayaan, kahinahunan, sabi ni Apostol Pablo, dapat mga salita na nagbibigay ng kalakasan lamang ang ating sasabihin, mga kaibigan at mga kapatid. Ano pa? Ephesians 4:15, sabi pa rin ng Apostol Pablo, speaking the truth in love, that you may grow up into Him in all things, who is the head, even Christ. So sabi ni Apostol Pablo, magsalita kayo ng mga bagay na may katotohanan, hindi kasinungalingan, at pag sinabi nyo yan, dapat may kasamang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat pag sinabi nyo yan, ito po ay makapagbibigay ng kalakasan sa atin at tayo ay lalago na patungo sa ating Panginoong Jesucristo na siya nating pinakaulo.
spiritually speaking, Kristo po ang ulo ng iglesia. So speaking the truth in love, brothers and sisters, will lead to growing up in Christ. If you want to grow up in Christ, you have to learn, or we have to learn, how to speak the truth in love. Ulitin ko po. Speaking the truth in love will lead to growing up in Christ. Kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, dapat may kasama o kaakibat na pag-ibig o pagmamahal, at ito po ay maghahatid sa ating paglago, paglaki, spiritually speaking, sa kay Kristo. May mga taong nagsasalita ng katotohanan pero walang pag-ibig. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung magsalita ka man ng katotohanan, dapat kasama ang pag-ibig o pagmamahal. May purpose ka na nagsasabi ka ng katotohanan. Ibig mong malaman mo ng kapwa mo na mahal mo sila, mahal ka rin nila, at pinopromote mo yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ano pa? Psychologically speaking, brothers and sisters, positive verbal affirmations or good works can lift people up. Encouragement can improve physical performance. Okay, ulitin ko po. Psychologically, pag sinabi natin psychological, hindi lang po sa physical, kundi mentally. Sa pag-iisip, ang mga magagandang salita, sabi dito, can lift people up. Encouragement can improve physical performance. Hindi ba may mga athletes, may mga manlalaro na pag nandiyan yung kanilang mga inspiration, kung minsan pag mahal sa kanila, mga magulang nila, kaibigan, mga kapatid, pag sinabi lang, keep up the good work, lumaban ka, medyo nabuboost, lumalakas yung kanilang kalooban, at yung hindi nila kayang gawin, nagagawa nila. So yun po ang epekto ng positive verbal affirmation or good works can lift people up and can improve their physical performance, especially po kung sila ay mga sports-minded, mga atleta, mga manlalaro. Considering therefore the power force of the words we utter, brothers and sisters, therefore we must discipline ourselves to speak in a way that conveys respect, gentleness, and humility. Ulitin ko po. Sapagkat napakapangyarihan po ang salita ng tao. Ano po ang dapat nating sabihin? This is the final part of this second part of our lesson. We must therefore discipline ourselves. Disiplinahin po natin ang ating mga sarili na tayo ay nagsasalita na may kasamang respeto o paggalang, may kahinahunan or gentleness, at may pagpapakumbaba or humility. Mas maganda po yung ganon kaysa yung wala kang respeto, hindi ka mahinahon, at wala kang pagpapakumbaba sa iyong mga salita. Number 3, part of our lesson. Destructive words, their bad effects. Of course, alam natin pag sinabi nating destructive words, talagang masama ang epekto niyan. But let us study this. Kung ang mga ginagamit mong pananalita ay paninira sa iyong kapwa, kahit kanino, gusto mong lumaban palagi, gusto mong lumaban, para kang sundalo, palagi nakikipagdigma. Ano po yung mga epekto ng bad effects, brothers and sisters? Now, number 1, intentionally, negative words can lower self-esteem and kill enthusiasm. Ano po ibig sabihin yan? Pag salip ito nagsalita ng mga negative words, yung mga salip na positive, yung binuboost mo yung moral ng isang tao, pinabababa mo yung kanyang self-esteem or self-respect, and you also kill enthusiasm. Ano pong ibig sabihin ng enthusiasm? Yung willing ka at eager ka na gumawa ng mabuti. Pag may nagsabi at mananiinar siya, walang kwenta yung ginagawa mo. So sa halip na may encourage ka na gawin mo, hindi mo nagagawin. So surrender ka na agad, especially kung madali kang ma-discourage. Number 2, words can cause harm, pain, and damage to ourselves and to others. Hindi po alam ng karamihan na kapag tayo ay nagsalita, hindi lang po yung pinagsabihan natin ang nasisira o nabibigyan natin ng kapinsalaan, pati yung ating sarili. We do not, nagbabackfire pa yun. Parang palaso na pinakawalan mo, bumabalik sa'yo. Backfire ang tawag doon.
Words can cause harm, can pain and damage to ourselves and to others. Pag nagsalita ka ng masama, sobrang masasaktan yung nakarinig. Di ba? Masisira siya. Pero ikaw rin masisira sa papanong paraan. Well, pwedeng gumanti yung pinagsabihan mo ng ganon, o kung hindi siya mismo, ibang tao yung gaganti. Yun yung sabi nilang the law of karma. What you do will always come back to you. Of course, nasa Bible yung karma yun, although ginagamit sa Hinduism yan, but it's also in the Bible. Galatians chapter 6 verse 9, ano sabi ni Apostle Paul? What you sow, you shall reap. Kung ano ang iyong tinanim, siya mo ring aanihin. Kung nagtanim ka ng kasamaan, masasamang salita, babalik din po sa iyo yun. Kung hindi yung taong pinagsabihan mo, ibang tao. Number 3, Solomon wrote, ano sabi ni Haring Solomon? Proverbs chapter 18 verse 21. Napakaganda po ito mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Solomon? The tongue can bring death or life, and those who love to talk will reap the consequences. Sa wikang Pilipino. Ano sabi ni Haring Solomon? Ang dila daw ay pwedeng maghatid ng kamatayan o buhay, at ang masyadong madaldal ay aanihin niya yung kanyang mga sinasabi o ginagawa. Yun po sa wikang Pilipino. O kulitin ko po sa English. Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life, and those who love to talk will reap the consequences. So, totoo po yan. Kung ano yung mga sinasabi natin, pwedeng maghatid ng buhay, pwedeng maghatid ng kamatayan. Not literal, but pwedeng symbolical, at yung mahilig magdaldal na wala namang kabuluhan, aanihin niya po yung mga pangyayari or consequences na yun. Ayon sa kay Proverbs chapter 18:21. Ano pa? Again, from the book of Proverbs 26:18. Marami po sa book of Proverbs ito. Kawikaan sa English, ano? Sa Ilocano. Sa Tagalog. Just as damaging as a madman shooting a deadly weapon is someone who lies to a friend and then says, I was only joking. Di ba maraming tao? Joke lang po. Nagbibiro lang po ako. Ano sabi ni Haring Solomon? Proverbs 26 verse 18. Pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. Just as damaging as a madman shooting a deadly weapon is someone who lies to a friend and says, I am just joking. O sabi ni Haring Solomon, kapag ikaw raw ay may pinakawalang armas, deadly, nakakamatay, para kang, hindi ba yung taong nag-aamok, mayroong daladalang armas, kutsilyo or something else, no? Para siyang kung sino-sino lang gusto niyong tamaan. Madman ang tawag doon. Wala na po sa tamang kaisipan. So sabi ni Haring Solomon, just as damaging as a madman shooting a deadly weapon is someone who lies to a friend and says, I am just joking. So yung nagsinungaling, nagsabi ng kasinungalingan sa isang kaibigan o isang kakilala, pagkatapos sasabihin niya sa last part, joke lang, nagbibiro lang ako. Proverbs 26:18. Masakit pa rin yun kahit biro lang po. Tandaan po natin, Proverbs 26 verse 18. Ano pa sabi ni Apostle Paul? Punta po kay Pablo sa Efeso 5:6. Sabi ni Paul, let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpadaya sa mga salitang walang halaga o walang laman, sapagkat sa mga ganyan, dumarating ang kapuutan o puot ng Diyos sa mga taong hindi masunurin. Ulitin ko po, let no one deceive you with empty words. Kapag tao ay nandadaya, usually, nambobola lang po yun. Gagamit siya ng empty words. Walang laman, walang halaga. Pero ang purpose pala nun ay dadayain ka lamang. Yayaman ka pag ginawa mo ito. At sabi ni Apostol Pablo, because of such things, dahil sa mga taong ganyan, sa mga salitang ganyan, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga salita. Clearly, brothers and sisters, empty words are deceiving and make a person disobedient
and therefore he will incur God's wrath. So yung mga salitang walang halaga, walang laman, ay nakapapandaya at ito po ay resulta ng pagiging hindi masunurin at siyempre ang puot ng Diyos ay nasa mga taong ganun. Alright. Patuloy pa rin po tayo. Mga 3 bersikulo po. 2 galing sa book of Proverbs, Kawikaan. Proverbs 12:18, Kawikaan. The words of the reckless pierce like swords. Evidently, reckless words can hurt, wound, or kill a person. So yung mga salita, sabi ni Proverbs 12:18 ni Solomon, the words of the reckless pierce like wounds. So yung mga walang pakundangan magsalita, para kang sinaksak ng espada, sabi ni Haring Solomon. Proverbs 12:18. Proverbs 18 verse 8, sabi pa rin, Kawikaan 18:8. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. Ang salita raw ng mga chismoso at chismosa ay parang pagkain na pumapasok po sa kailaliman ng ating katawan. Kung parang nilulun mo hanggang sa kaloob-looban ng iyong sikmura, nandoon yun. In other words, hindi basta nawawala, mga kapatid at mga kaibigan. And finally, ano sabi ni Santiago? James chapter 3 verse 8. Sabi ni Santiago, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Santiago 3:8. Ang dila, kahit maliit lang yan, hindi po pwedeng madisiplina. Hindi pwedeng pagsabihan. It is an unruly evil. Napakasama po ng dila at maraming nakamamatay na lason. Kung depende po sa tao yan. Kung siya ay salita ng salita, hindi niya ginagamit yung kanyang isip, hindi niya ginagamit ang kanyang puso. Finally, punta po tayo sa pinaka-importanting parte ng ating leksyon. What should be the right words and what should be the place and the time na dapat sabihin natin yung tamang mga salita? Okay? Meron po akong nakuhang statement. Hindi po akin ito, hiniram ko lang. Pero ganito ang sinasabi. Everything we say to anyone falls in one of these categories. Lahat po ng sinasabi natin, kanino man, ay nasa 4 na classification na ito. Mistan po natin. Basahin ko muna sa English. Number 1, wrong words said at the wrong time will discourage someone. So pag mali yung salita, sa maling kapanahunan, it will give discouragement. Mawawala ng kalooban o kalakasan yung isang tao. That's number 1. Number 2, wrong words said at the right time will prostrate one. Tingnan nyo wrong word siya, pero sinabi mo sa tamang oras nga, pero mali naman sinabi mo, it will still prostrate one. Wala pa rin epekto sa isang tao maganda. Wala pa rin magandang epekto. Number 3, right words said at the wrong time will also confuse someone. Tama yung sinasabi mo, kaya lang mali naman yung oras, mali yung panahon. So it will confuse the person. Maghatid lang po ng kaguluhan. So ano ang tamang pamamaraan? Sabi dito, right words said at the right time will encourage a person or someone. So dapat tama ang panalita sa tamang lugar at sa tamang oras ay magbibigay ng kalakasan sa ating pinagsasabihan. So we have to be very careful, brothers and sisters, when we speak things. Wag lang basta malalabas sa ating bibig. We should be very careful. Bakit? Of course, alam natin yan. On the judgment, we will give an account of every word that we have spoken. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 12, verse 36 and 37. Now, what are the guidelines for words at the right time in the right place? The right words, right place at the right time. Number 1, dalawa lang po. Of course, marami. Kaya lang, I would like to give only 2. Number 1, be sensitive. Pay attention to the context or the setting. Kapag ikaw may sasabihin, be sensitive. Ano ang iyong pinagsasabihan? Tama bang lugar? Tama bang oras? So, in other words, pay attention to the context. Dapat bang sabihin yun sa panahon na yun? Halimbawa,
Mag-i-examine na yung isang tao. Pinagsabihin mo, wala ka. Babagsak ka dyan. Yun. That is not the right words at the right time. Okay. Letter B. Say it from the heart. Galing sa puso dapat. As it is how you say it. Words and body language must agree. So in other words, tama naman yung sinasabi mo. Kaya lang yung tono mo, hindi po maganda. It is how you say it. Sabi mo, umalis ka ka. Sinigawan mo yung isang tao, umalis ka na. Ayaw ko sa iyo. Ayaw kitang pakinggan. Pero kung sinabi mo, pwede pong bang umalis po muna kayo o kaya naman gusto ko pong makapag-isa. Ganun po yon mga kapatid at mga kaibigan. So ano sabi ni Proverbs 25 verse 11 tungkol sa bagay nito? Like apples of gold and settings of silver is a word spoken in the right circumstances. Proverbs 25:11. Ano sabi ni Solomon? Katulad daw ng mga mansanas, mga gintong mansanas, at nakalagay daw sa isang plato na pilak ang mga salita na sinasabi sa tamang kapanahunan. Napakaganda po yung sinabi ni Solomon. Proverbs 25:11, like apples of gold and settings of silver is a word spoken in the right circumstance or time. Proverbs 25:11. And finally, brothers and sisters, like an earring of gold or ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear. Proverbs 25 verse 12. Ulitin ko po. Like an earring of gold or ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to the listening ear. Proverbs 25 verse 11. Sa Tagalog, katulad daw ng isang hikaw na ginto ang pananalita ng isang pantas na tao sa ibig makinig. So parang nabigyan ka ng hikaw na ginto. Hindi ba? Hikaw na ginto, maganda yun. So parang ganun daw po ang epekto ng tamang pananalita ng isang tao sa tamang lugar at sa tamang pagkakataon. Marami po salamat mga kapatid at mga kaibigan. Sa ating pong pagtatapos, the Apostle Paul gives timely and wise advice on idle and empty words. The Apostle Paul gives timely and wise advice on idle or empty words. Ano sabi ni Apostle Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 16 and 17? Stay away from foolish, useless talk, because that will lead people further away from God. Their evil teaching will spread like sickness inside the body. 2 Timothy 2:16, 17. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 16, 17. Sabi ni Apostol Pablo, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga yan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Ulitin ko po sa wikang Pilipino, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga yan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa buong katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay si Hymenaeus at si Alexander. Yun po yung tinatawag na excommunicated. Si Pilito pala, I'm sorry. Si Hymenaeus at si Pelitos. Okay, balik po tayo sa wikang Ingles. Sabi ni Apostle Pablo, stay away from foolish and useless talk. Lumayo po tayo sa mga walang kabuluhang salita, useless. Ito ay maghahatid lamang, maglalalayo lamang sa mga tao mula sa Diyos. Ang kanilang mga salita ay, sabi dito sa English, will spread like sickness inside the body. Parang isang sakit, parang isang cancer. Doon po sa Tagalog version, ginamit gangrena. Gangrena is parang cancer o sakit na lulukob sa buong katawan. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 16, 17. To avoid speaking idle words and be safe from condemnation on the judgment day. Para makaiwas po tayo sa kaparusahan sa araw ng paghukom dahil sa ating mga salita, ano po ang dapat natin gawin? Kung tayo pa hindi ba Kristiyano, sumampalataya kay Kristo at mabautismo. Sapagkat sinabi niyo sa Marcos 16:16, "He who believes and is baptized shall be saved." Ang sumasampalataya at
nababautismuhan ay maliligtas. Sabi pa rin Apostol Pedro, magsisi kayo at magbabautismo sa kapatawaran ninyo mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. And finally, if you are convinced, you're ready to accept Christ, sabi ni Apostol Pablo pa rin sa 2 Corintios 6:2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And finally, brothers and sisters, Christ is inviting you to come to Him for spiritual rest. Kung ikaw po ay naguguluhan dahil sa mga nasasabi mo sa kapwa mo, hindi mo makontrol ang sarili mo, ibig mo karoon ng kapahingahan, Christ is inviting you in Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoon, maraming po salamat sa leksyon. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito sa mundo para kami iligtas sa aming makasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nakasala sa amin. Dinadalangin po namin ang mga naghihirap, nagluluksa sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng kasiyahan. At dito po ay hiningi namin lahat sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.